Pagkatapos ng pagbili ng Pilipinas ng ground-based BrahMos missile system sa India, ay tina-target naman ngayon ng India na magkaroon ng Pilipinas ng air-launched BrahMos missile, para mas lalo pang maging epektibo ang area denial at anti-ship strike capability nito. Ang pagkakaroon ng air-launched BrahMos missile ay magbibigay sa Pilipinas ng mas mataas pa na chance ng pag-neutralize ng mga dayuhang puwersa na papasok sa ating teritoryo sa panahon ng actual na labanan, dahil sa pag-iksi ng kanilang reaction time, na magpapahirap pa lalo ng kanilang barko na iwasan at alkontrahin ang pakakawalang BrahMos missile sa ere. Upang maisakatuparan ito, kailangan ng Pilipinas ng isang fighter jet, na may kakayahan na magdala ng BrahMos missile. Ang kasalukuyang mga FA-50 ng bansa, at kahit ang JAS-39 Gripen at F-16, ay walang kakayahan na magdala ng missile na ito, kaya ino-offer ng India ang kanilang HAL Tejas Light Combat Aircraft sa Pilipinas ngayon, at nagbigay pa ng mas matamis na deal, na tiyak makapagbabago sa pananaw at plano ng ating Air Force, lalo na ang kanilang 15th Strike Wing, na siyang maaring mag-operate ng mga jet fighter na ito. Ayon sa mga ulat ng media, ang HAL ng India ay nakipag-ugnayan sa Philippine Aerospace Development Corporation, upang ialok ang Tejas Mk-1A sa Pilipinas bilang isang naval strike platform, na may kakayahang magdala ng naval version BrahMos air-launched missile. Ang Philippine Aerospace Development Corporation o PADC, ay isang state-owned aerospace at defense technological development corporation, na bahagi ng Department of National Defense. Sinasabing handa ang HAL India, na magsagawa ng partnership, para sa lokal na produksyon ng Tejas sa Pilipinas, at kasama syempre ang transfer of technology, at nag-aalok pa ng mga soft loan, kung sakaling magka-problema ang Pilipinas sa pondo. Isang napakagandang offer ng India. Kapag tatanggapin ito ng ating Department of National Defense, maaring ang HAL Tejas ang pinakaunang fighter jet na may gawang Pilipinas. Ang kagandahan din ng Tejas, ay ang aerial refueling capability nito, na magbibigay sa kanya ng mas matagal na pag-iikot sa West Philippine Sea, upang maging mas epektibo ang pag-deliver ng BrahMos missile sa mga barko ng kalaban. Ang isang airborne or air-launched BrahMos missile, ay may mas longer range, kaysa sa isang land-based na BrahMos system. Kaya magiging saklaw na ng BrahMos ng bansa, kahit ang pinakamalayong bahagi ng ating teritoryo. Ang pagkakaroon ng Tejas production sa Pilipinas, ay magpapayabong ng defense industry ng bansa, na bahagi ng self-reliance defense posture ng sandatahang lakas. Malaki ang paniwala ng India, na magtatagumpay ang offer na ito, dahil alam nilang kakailanganin ng Pilipinas ang air-launched version ng BrahMos, kung pagbabasehan ang territorial defense structure na binubuo ng ating armed forces, maliban pa sa tuloy-tuloy na pagbili pa ng karagdagang mga land-based BrahMos anti-ship missile system ng tatlong sangay ng hukbong sandatahan ng bansa, ang Navy, Air Force at Army. Ayon sa mga ulat, kasalukuyang isinasama ng ating mga war planners sa ating war doctrine ngayon, ang paggamit ng mga light fighters, na magsasagawa ng mga anti-shipping operations, gamit ang mga pinakamaaasahang air-launched anti-ship missiles ngayon sa merkado, kasama na nga itong BrahMos missile sa pinagpipilian, kaya malaki talaga ang chance, na magtatagumpay itong marketing strategy ng HAL India, na mabili ang kanilang Tejas Mk-1A light combat aircraft. Kaya naman, di na nakakagulat kung isang araw, ay may HAL Tejas na nagawang Pilipinas.